Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Shout out sa lahat po ng ating pong mga client online sa ating pong YouTube at saka sa Facebook po natin, no? Maraming salamat po talaga. Ang video na ito ay para po sa inyo, yun pong mga nakabili sa atin ng modem Wi-Fi 6 na kung saan ay gusto nilang i-change yung kanilang SSID or pangalan ng kanilang modem para gusto nilang baguhin. So ito yung video na ito. So, shoutout nga pala sa ating mga kaibigan na nagpa-member bago lamang po sa YouTube natin at saka nag-follow sa ating Facebook store. Pasensya na at hindi ko po kayo maisa-isa at ma-mention ngayon sapagkat madalian lamang po ito para po sa mga client ko na naghahangad, no, kung paano daw po i-change yung kanilang mga pangalan since naka-default po kasi yung modem na gamit natin sa Wi-Fi 6, no. Unang-una makikita nyo po sa modem ninyo yun pong IP address, no? So kailangan muna nating static laptop or computer man po ninyo, mas maigi dun natin i-set up, wag po sa cellphone. So punta po tayo sa atin pong network, tapos change adapter options po tayo. Kung iba man yung Windows ninyo na ay i-search nyo lang po sa search bar po ninyo. Ethernet tayo, tapos right click, properties. Pag hindi ho ninyo ma-open mga kaibigan, yun pong ito po dapat ang ating i-open. Balikan ko lamang po. Ito, wag yung diretso po tayo sa 192.168.110.1. Wag po ganun kasi hindi po yan mapapasok. Dapat, meron po kasamang ganito, 192.168.1.1 tapos https, ayan, //admin.html. Dapat meron pong ganito. Okay? So, wag po ninyong i-direct mismo sa 192.168.1 kasi di po yan ma-open. Ngayon, pag di nyo pa rin ma-open na meron po kayong ganito gamit, kailangan yung static yung inyong pong computer. So, punta tayo sa control panel. Dito mga kaibigan, okay, balikan natin. Dito sa network connections, ito lang, control panel, network and internet, tapos network connections. So, yun yung ninyo, sundan. Tapos dito sa network natin, right click, tapos properties, tapos double click itong Internet Protocol version 4, double click yan para mapasok natin to. So, use the following IP address. Dito natin ilalagay yung 192.168.1.1. Ito yung IP default, no? Kung ito yung nakasulat sa atin pong modem. Pero kung nakasulat po maibigan sa modem niyo is 192.168.1.0.1, dito po banda pinakauna gawin natin tong 5, basta hindi po 1, okay? So, sundan nyo lamang po yung ating ginagawa. For example lamang po kung 110 yung inyo pong nakasulat sa modem. Tapos click lamang po sa baba. Ayan, matik yan. Tapos ilagay po niyo dito 192.168.110.1. Ayan. So, click OK. Ayan, OK. Tapos, OK lamang po. Okay? So, sa akin ngayon ay hindi ko siya gagawin ganun kasi hindi ko pa na-change yung IP niya. So, dito lang po ako. Kayo po ay yun po ang gagawin ninyo, no? Hindi po ako magsa-static dito kasi napasok ko naman po. So, ito. Ayan, napasok ko siya. Gamit po ang /admin.html. Okay? So, syempre, hintayin po ninyo. Minsan kasi is delay. Baka kalain yung na hindi pwede. Maghintay lamang po tayo. So, yung account natin is admin PLDT. So, hindi po natin ma-change yung account natin. Yung naka-default dyan is admin PLDT. Tapos, yung password naman, itong password na gamit ko, ito. Pag akin yan, okay? Pag galing yan sa akin, ito yung password ko. Telecom admin 123. Ito. Makita nyo naman po sa screen. Pero kung hindi po sa akin yan, default pa, ay iba po yung video na dapat para sa inyo. Meron din po tayo yan, pero hindi ito. Okay? So, again, ang video na ito ay para sa mga client ko na nakabili sa akin ng mga modem Wi-Fi 6. So, yung password, lagay natin dito. Click login. Yan. Wait lang natin Tapos, pag mag-change tayo ng pangalan, pupunta lamang ho tayo dito sa WLAN or WLAN. Click ang WLAN. Tapos, pupunta tayo dito sa band steering. Ayan, band steering. Okay? Kasi, need pa natin itong i-disable.
band steering, disable mo yan, tapos click apply sa baba. Ayan. Pagkatapos mong magawa yan, punta ka na dito sa 2.4 basic network settings. So ito, pwede mo siyang ma-change kasi pag hindi mo na disable tong band steering, hindi mo siya ma-change dito. Okay, so yung nakalagay dyan is ilagay ko lamang po dito. For example, yung ilagay ko na pangalan is peso wifi _2. So yan yung gusto kong gawin, no? Sa aking for example lamang po. So lagyan ko lang po ng 2.4G. So ayan. Tapos dito po sa authentication mode is naka-set up na po yan. Wag na po ninyong galawin, okay? Dito lang po yung galawin ninyo para hindi po kayo mahirapan. Okay, so apply ko lamang po. So ganun lang po siya kasimple. Tapos pupunta na po kayo sa 5 GHz. Ayan, kung gusto niyo po ng magkapareho yung pangalan, so hindi niyo makikita na dalawa yung dual. So ito kasi ay sa customer ko, dapat dual kasi ito kasi sa vendor ang gagamitin ito. So ayan, ganun lang, tsaka simple. Tapos click apply. So change na po yung pangalan. So sa lahat nating mga kaibigan dyan na again bumili sa atin, ganun naman po simple ang pag-change po ng pangalan at wala na po tayong ibang gagalawin doon maliban doon, okay? So sa lahat ng ating mga kaibigan na bago pa lamang po sa ating YouTube channel, ay paka-subscribe naman po ng ating YouTube, pa-like ng ating video, pa-share ng ating video, at syempre mga kaibigan ay sana po mabisita niyo yung ating pong Facebook store at ganun din po ang ating Shopee store. May link tayo sa ating pong dyan po sa ating YouTube channel, makikita niyo naman po. Again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.